mga kalodi, andito tayo ngayon mga kalodi sa Maynila mga kalodi. Yan. Ngayon tatalakayin natin bakit ba nagbitaw si Sara Duterte sa kabinete ni Ferdinand Jr. Marcos mga kalodi. Yan. Yan mga kalodi, grabe tong issue nito mga kalodi. Ang sa panuodin natin to bago tayo mag-comment, pakinggan natin to mga kalodi. Una sa ating mga balita. Nagbitiw na si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Personal na inanunsyo ng pangalawang Pangulo ang kanyang resignation bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, habang kinumpirma naman ng palasyo ang pagbibitiw rin nito bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang hapon, Asher. May binigay bang dahilan si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbibitiw bilang cabinet member ni Pangulong Marcos Jr.? Magandang hapon din, June. Sa mensahe ni Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil ay tumanggi magbigay ng dahilan si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa pagbibitiw nito sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit kinumpirma ni Secretary Garafil na pumunta si VP Duterte sa Malacanang ngayong araw upang magsumite ng 30-day notice para sa pagbibitiw nito sa gabinete. Partikular dito ang kanyang pagiging kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Personal namang nagtungo dito sa tanggapan ng kagawaran ng edukasyon ngayong hapon si Vice President Duterte upang i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Sa kanyang pahayag, wala ring direktang dahilan na inihayag si Vice President Duterte kaugnay sa kanyang resignation. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Sa mensahe ng ikalawang Pangulo, binanggit nito ang ilang mga nagawa sa kanyang pagsisilbi bilang Education Secretary para sa pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Pangunahin na dito ang bagong curriculum para sa kindergarten hanggang grade 10 na inaasahang ipatutupad sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa sa pagbubukas ng school year 2024 sa July 29. Pinasalamatan niya ang mga nakipagtulungan para sa mga hangarin ng DepEd, kabilang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units, pribadong sektor, mga guro at mag-aaral. Diyon sinubukan naming hingin din ang iba pang pahayag ni Vice President Duterte kaugnay na ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Ngunit matapos ang kanyang mensahe kanina, ay agad rin itong tinapos ang kanyang press conference at hindi na nagpaunlak pa ng kahit isang katanungan mula sa mga mamamahayag. Maging si DepEd Undersecretary at Spokesperson Michael Powa ay tumanggi ring magbigay ng panayam lalo pa sa dahilan ng pagbibitiw ng ikalawang Pangulo at binigyan din na lamang ang kahalagahan at mas kahalagahan ngayon ng maayos na pagpapalit ng kalihim ng kagawaran. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Oo nga, sir, isa yung tatanong ko sa iyo. Napanood natin ang video pinakita ko sa inyo mga kalodi. Grabe. Sa pakinggan mga kalodi. Ito mga kalodi, magko-comment na po tayo mga kalodi. Bakit pa nagbitaw si Sara Duterte sa kabinete? Pwede na mga kalodi. Hindi natin alam ano dahilan kung bakit nagbitaw ba si Vice President Sara Duterte mga kalodi. Ang isang masasabi ko lang na nag-pressure siya dahil
sa DepEd, hindi niya alam kung paano gagawin. Alam niya gagawin na yung mga napapapang siya mga kalodi. Kasi yung unang issue dito mga kalodi, yung pinatutupan niya ng alisin na yung negative word mga kalodi, gawin na lang nung high school na lang, college na agad. Kasi tama naman si Vice President, hindi una, hindi acceptable talaga sa bansang Pilipinas yung mga kalodi. Bakit? Una mga kalodi, ginawa ni Vice President sa Duterte, alisin talaga yun. Bakit? Kasi yung hindi actually sa ibang bansa ginagawa yun. Kasi sa bansang Pilipinas, hindi pwede talahik yung mga kalodi. Bakit? Kasi ang bansang Pilipinas, hindi siya sa mga plastika, mga kalodi. Hindi siya pwede kaya yung ibang bansa para matupad yung ticket US. Hindi na lang station pa rin pag-aaral. Tama naman po yung pwede yun, pero ang tanong mga kalodi, sayang ang mga panang mga estudyante nag-aaral. Kapit nakakatulong na sa mga magulang nila nagtatrabaho ng sila. May adjustment pa silang gagawin, mag-aaral pa ulit sila kung pagkakalisema. Tama po yung mga kalodi. Pero ang problema natin, mga kalodi, ang tanong, sa bansang Pilipinas pa, kaya ba gawin? Ginagawa ng bansang Pilipinas ngayon ang tanong, sayang ang panahon. After yung hanggang high school sila, sabay galing. After ng pagkatapos nila sa kalit, magtatrabaho na sila yung ay nang masasagad sa benefit sa mga biyak sa pagkulang mga kalodi na matutunan nila tutulong sa mga magulang nila mga kalodi. Hello mga kalodi, ang huli natin masasabi mga kalodi. Sana itong tawag na election mga kalodi. Sana man baka susunod mga election, baka tumakbo si Pangulong Vice President Pangulong ng Pilipinas. Kayo ba hindi ba tumakbo ang Vice President ng Pangulong? Sa kayo yung mga babae sa bansang Pilipinas mga kalodi. Yan. Pero kailangan lang po mga kalodi. Ang ating mga manila at 2025 mga kalodi dahil magkakaroon ng election ulit sa mga senador. Ito mga kalodi. Yung election ulit ito nagpapakita mga kalodi. Yan. Tignan nyo muna mga kasukasuan mga kalodi bago tayo pumoto mga kalodi. Tignan natin muna ano ba na tama si Willie. Tignan natin muna hindi agad tayo boto-boto yung sikat o ano sino naman sa ilang tao sikat ba siya. Tignan natin kung may magagawa pa sa mga kalodi. Yan. Maraming salamat po sa inyo mga kalodi. Yan pala tapos pala sa to. Tayo natin muna. May pagkabay sa bansang Pilipinas mga kalodi. Sa inyo mga kalodi. Ito natin sa pwedeng iya. Kung may talaga mayroon na dapat pagkat na mapaayos dito. Kakakaw sa mga kalodi. At paano maayos na ito. Mailangan sa tamang yun marami at mga pinagawa mga kalodi ang nahanap nila kay sa pinapang yan, thanks so much mga kalodi ang nandito na lang mga kalodi Loben, natin lahat ang pinagawa mga kalodi tatalakayin natin sila mga kalodi maraming salamat mga kalodi tatapos lahat mga kalodi kay Matinanda, kay Marinela, kay Marinora, ako, Jemay, Dino, si Alex, Dexter, Mike, maraming salamat sa inyo lahat mga kalodi, mga ibang sa inyo mga kalodi. Thanks so much kay Doc Raymond, ito, yan, maraming salamat sa inyo mga doktor natin at ano natin maraming salamat po sa inyo mga kalodi. Ang nandito na lang natin sa mga kalodi. Thank you so much mga kalodi. Sana nandito kayo ang aking mga kalodi.